Good day, students. For our subject Disaster Readiness and Risk Reduction or DRRR, we have another lesson. The topic is Earthquake Hazards and Risk Reduction Methods. So, ito yung mga concepts natin na since earthquake hazards po, define muna natin what is an earthquake. So, kapag po nagkakaroon ng vibration sa earth, okay, dahil nga po nagre-release ng energy ang ating lithosphere. Okay? Ngayon, yung break na yon sa ating lithosphere, that is what we call the fault. Okay? Pag yan po ay gumalaw, nagkakaroon po ng earthquake. So actually class, sa Earth po talaga, gumagalaw po talaga ang ating mga lithospheric plates or tectonic plates na tinatawag natin. Minsan lang po talaga ay malakas, lalo na po yung rapid release of energy doon sa lithosphere natin, kaya mas nararamdaman po natin na may lindol. Okay? Ngayon, ito pong mga energy release na to ay nagta-travel po and we call that the seismic waves. Nagta-travel yan in all directions. Tapos, yung mga seismic waves na yan ay minimeasure po ng ating seismograph. So, yung movement po na nandito sa ating mga faults, okay, ay isang major factor po kaya po nagbabago yung ating Earth's surface. Tapos po, nade-deform din po yung mga rocks dito sa ating Earth's crust. Kaya po minsan nagkakaroon po ng hindi pantay-pantay na mga lupa dito sa Earth's crust. Elastic rebound, the tendency of the deformed rock along a fault kapag po nag-spring back siya after an earthquake. Okay? Then, aftershock, nararamdaman po natin kapag po, pagkatapos ng earthquake, pagkatapos ng malakas na earthquake, nagkakaroon pa rin po ng mas mahinang earthquake. Okay? Pero pagkatapos po ng major earthquake yun, merong mga aftershock. Major earthquake kapag po mas malakas, and then hihinto, tapos kapag lumindol po ulit, yun na yung aftershock. So, ito yung sinasabi natin kaninang seismograph. Yan po ay isang device. Nire-record niya po yung motion ng ating lupa, ng ating ground kapag po may earthquake. Nararamdaman po or gumagana po yung seismograph kapag po napakalakas po lalo ng earthquake natin. So, earthquake hazards, ito yung pinaka-topic natin. It refers to the earthquake agents. Okay? May potential to cause harm sa ating mga targets. Ano yung mga vulnerable targets niyan? Tayong humans, animals, and ang ating pong environment. So, yung effects po ng ating earthquake, pwedeng primary or secondary. So, ang atin pong primary effects, ito po yung mga permanent features na dulot po ng mga earthquake. For example, yung mga fault scarps, surface ruptures, and offsets of natural or human-constructed objects. So, ito po kapag primary, yun po ay mga permanent na. Okay? Kapag secondary effects po, ito naman nangyayari when ground movement results sa other types po ng destruction. So, for example, nag-earthquake tapos nagkakaroon ng landslides. Yes, nangyayari po yan. Earthquake tapos tsunami. Diba? Doon po sa ibang mga lugar na meron pong dagat. Nangyayari din po, secondary effect ay liquefaction. And then, pwede din pong mag-cause ng fire ang earthquake. So, these are the secondary effects. So, ito po yung mga 4 earthquake hazards na considered na secondary effect, katulad ng sinabi natin kanina. Itong mga landslides, pagkatapos po ng, or habang nag-earthquake, pwede rin po magkaroon ng landslide dahil po sa seismic vibration. So, yun po yung nagiging trigger kasi ng pagbagsak din po ng mga lupa. Another one is the tsunami. Okay? So, a huge
sea wave triggered by a violent displacement of the ocean floor. So, ayan, based dito sa ating animation, nagkakaroon po kasi ng underwater earthquakes. Pwede rin pong volcanic eruptions or landslide para magkaroon po ng tsunami. Okay? Kapag gumalaw po yung floor, ayan. Kasi palagi pong gumagalaw ang ating tectonic plates. And then, yung kalmadong dagat po, ay pwede pong, ayan, malaking sea waves na po yan. Yan po yung tsunami, papunta po doon sa dalampasigan. Third is the liquefaction. So, yung earthquake motion po kasi, pwede po na magkaroon ng liquefaction. Ibig sabihin, yung loosely packed na soil, yung lupa po, ay pwede pong lumambot dahil po sa mga tubig din. The fourth, secondary effect, fires. So, earthquakes cause fires. Ayan. Kasi nga po, kahit na sabihin yung gumagalaw lang naman yung ground, pero nagkakos pa rin po yan ng fires or ng mga sunog. Kasi nga po, even moderate ground shaking, nakaka-break po yan ng gas and electrical lines. Kaya po, nagkakaroon po ng sunog. So, ano yung mga most commonly used methods of reducing earthquake risks? Okay? 1. Effective recording and interpretation of ground motion. So, magagawa lang po yan kapag po may effective instrumentation para malaman po nasaan, gaano kalakas at gaano po kadalas yung mga earthquake na nangyayari doon sa location na yon. Okay? So, ito po ay yung effective recording na yan, nag-a-assist din po para makapag-provide ng alert at saka warning sa mga tao para makapag-prepare din po sa emergency. Number 2 is constructing seismic hazard maps. So, a seismic hazard map, ito po, pinapakita niyo yung mga potential hazards sa isa pong lugar. Okay? So, in many regions sa ating pong bansa, ito pong mga seismic expectancy maps or hazard maps available na rin po for planning purposes. Okay? So, sa mga PVOC, sa Pag-asa, meron din po silang mga brochure na ganyan. Yung mga maps na yan. So, yung seismic hazard maps serves as basis for disaster management information. Saan yung mga location for evacuation at yung pinakadaanan po na magiging safe. Okay? So, anticipated intensity of ground shaking, represented naman po yan by number. Ang tawag po doon ay peak acceleration or peak velocity. The third one is developing resistant structures. So, itong mga resistant structures, able to withstand collapse. Kasi nga po, nire-redistribute na yung mga forces caused by seismic waves. So, mas matibay na dapat itong mga resistant structures para nga po kahit may earthquake, ay kaya na po na hindi mag-collapse. So, developing engineered structural designs, na kapag po nakapag-resist na ng forces na to, nag-generate ng ating mga seismic waves kapag po nag-follow ng mga building codes. Okay? So, bago po talaga magtayo ng mga buildings, kailangan po may fina-follow silang building codes based po doon sa mga hazard maps. Okay? So, that's all for now. Thank you!